Narito na po ang episode 27 ng Stolen Life, araw ng Martes mga kapuso. Pinuntahan na nga nito ni Lucy itong si Cheska sa may eskwelahan at nakita niya na nakikipaglaro ito sa mga bata. Ngayon mayroong isang lalaki na lumapit sa guard para itanong kung nasaan ba rito yung admin kasi hindi niya makita. Ito na yung pagkakataon para makapasok si Lucy sa loob ng eskwelahan. Samantala yung gwardiya nagtatanong kay Aling Bering, bakit nga naman nagiging ganun ang asal ni Ma'am Lucy nila? Okay naman sana na magbago ito ng pag-uugali pansamantala dahil nga stress, pero yung maapektuhan yung relasyon niya sa anak niya, ibang usapan na to dahil napapabayaan niya to. Kagaya na lamang nito, inaasa niya kay Manang Bering ang paghatid sundo dun sa bata, kaya nalulungkot yung bata, talagang hinahanap-hanap yung kanyang nanay. Ang laking pagbabago talaga kasi hindi naman talaga kayang tiisin ni Lucy yung kanyang anak. Sabi naman ni Manang Bering, teka ba, ba't parang nakikimarites ka? Kasi po naninibago lang po ako, nag-aalala lang ako doon sa bata. Sa bagay tama ka, tayo nga mga hindi kaano-ano inaalala ni Ma'am Lucy, si Cheska pa kaya. Samantala, inaalala ni Cheska yung nanay niya, yung paghahanda ng baon, pag-aasikaso, at kakain siya ngayon na mag-isa na siya'y nalulungkot, wala siyang ganang kumain. Ngayon, hindi na rin ito pinalagpas si Lucy at nagpakilala na rin siya sa kanyang anak. Sinabi niya, anak, no, Cheska? Ngayon, ito namang si Auntie Belen, hindi mapakali. Talagang inuurirat yung kanyang anak. Sabi niya, naku anak, kailan mo ba ako paalisin dito sa bahay na to? Kinakailangan makatagpo na tayo ng bagong tirahan. Alam mo naman na dito namatay si Vince. Kaya nga, Nay, maghintay ka lang. Konting tiis lang. Kinakailangan makulong na ng tuluyan niya si Lucy para wala nang tinig sa buhay natin. Ayusin ko muna itong mga problemang to. At saka isa pa, kailangan mapasin ako ni Darius. Wala pa nga nangyayari sa amin dalawa, no? Naku, yan na nga ba sinasabi ko sa iyo, anak Ikaw puro na lamang si Darius ang inaatupag mo. Paminsan-minsan atupagin mo rin si Cheska. Dahil anak mo yan. Ay naku, Nay, meron naman nag-aasikaso kay Cheska Marami naman nag-aalaga sa kanya. Kahit na, kinakailangan asikasuhin mo si Cheska katulad ni Lucy. Dahil si Lucy, ulirang ina, hindi niya matitis ang anak niya. Mahal na mahal niya yun. Sige ka, mabubuko ka, masisira ang mga plano mo. Kung ayaw mo mabuko ka, kailangan magpakananay ka kay Cheska. At samantala, hindi na nga nakatiis itong si Lucy at niyakap na nga niya si Para sa pagkakataong ito. Ngunit sa kasamaang palad, hindi siya nakilala. Sabi ni Cheska, don't hug me please. Hindi mo ko anak, hindi kita nanay. Tita Para, ano ba ginagawa mo dito? Please leave me alone, hindi kita kailangan. Natatakot ako sa'yo. Pinatay mo nga si Tito Vince. Sabi ni Lucy, anak, magpapaliwanag ako sa'yo. Please makinig ka sa akin. Anak kita, ako ang mami mo. Ako si Lucy. Hindi, mami. Si mami ko ay si Lucy. Ikaw si Tita Para. Hindi na nga nakatiis si Lucy at nakaalis na nga. Dahil nga nakikita niya natatakot na yung kanyang anak. At sa pagkakataong ito, sinundo na nga ni Manang Bering si Cheska at umiiyak pa rin ito. Pinapatahan niya na. Tahan na. Alam mo, luka-luka talaga yung babaeng yun Si Lucy lamang ang mami mo, si Ma'am Lucy lang, okay? Hindi na siya babalik pa, hindi na siya makakagawa pa ng masama sa iyo. Tara na, umuwi na tayo. Ngayon, nakatanaw sa kanila sa malayo si Lucy. At sabi niya sa sarili niya, pasensya ka na anak, hindi na ako lalapit at magpapakita pa sa iyo magmula ngayon. Pasensya na kung natakot kita. Aayusin ko na muna ang buhay ko, basta pangako ko sa inyo. Babawiin ko kayo, magiging maayos din ang lahat. At sa pagkakataong ito, pinuntahan nga niya si Joyce. Sabi niya, tanging si Joyce lamang ang nakakilala ng buong buhay ko bukod kay Darius. Kinakailangan sa labang ito, dalawa kami. Kailangan ko nang makakasama sa labang ito. Hindi lamang ako ang mag-isa nakaharap sa mga problema ko. Ngayon, sinisipat niya si Joyce habang ito'y busy sa pag-aasikaso ng business nila. Dahil nga inaasikaso niya yung mga trabahador nila. Ngayon si Manang Bering nag-aalala, tinatawag itong si Lucy, hindi naman siya sinasagot, ring ng ring yung phone. At nakita nga siya ng gwardiya, Manang Bering, ano na naman problema, ba't umahangos ka? Kasi kinokontak ko si Ma'am Lucy, ring lang ng ring yung phone, hindi naman niya sinasagot. Nag-aalala kasi ako kasi pinuntahan si Cheska ni Para ng lukalukang babaeng yun. Nag-aalala ako, yun tuloy natakot yung bata, kaya ngayon nagka-trauma. Wala namang ginawa sa kanya si Para, pero inaalala ko ba't hindi sumasagot si Ma'am Lucy ngayon? Baka kasi pinuntahan na siya ni Ma'am Para.
Naku, malaking problema to, sabi niya, no? Syempre, nag-aalala nga to si Manang Bering dahil nga hindi nga sumasagot si Lucy sa mga tawag niya. At sa pagkakataong ito, hindi na nga nakatiis si Lucy na sumigaw. Tinawag si Joyce sa di kalayuan. Sabi niya, bro, napansin naman siya ni Joyce. Paglingon ni Joyce, wala siyang naaninag. Kasi nga nakapagtago itong si Lucy dahil biglang dumating si Para. Gamit-gamit ang sasakyan niyang kulay pula. At bigla itong lumabas sa sasakyan at nakita nga si Joyce. Tinanong niya bakit daw ito tulala. Sabi naman ni Joyce, bro, pasensya ka na. Kala ko kasi ikaw yung tumatawag sa akin sa di kalayuan. Diyan sa may puno, oh. Ay nako Joyce, baka si Para lang yan. Kaya mag-iingat ka, ha. Nagpapanggap lang yun. Mabuti na lamang talaga marami kang padlock na binili at inasikaso mo na to. Naku, bro, talagang asikaso na. Siguraduhin kung wala nang makakapasok dito kahit isa pa. Siya nga pala, ba't ka napadaan dito? Para saan pa? Para jumuti, para pumasok, para bisitahin kayo. Ngayon, tumawag na nga tong si Mamita. Sabi ni Para, teka lang si Mamita, sagutin ko lang. Hello, sabi ni Cheska. Mami, it's Cheska, not Mamita. Tumawag ako sa iyo, Mami, kasi po pinuntahan ako ni Wichi kanina sa eskwelahan. At talaga, anong ginawa niya? Ano sinabi niya sa iyo? Wala naman po siyang ginawa, Mami. Wala naman po siyang sinabi sa akin. Kundi sabi niya, ako raw yung mami niya at hindi naman po niya ako sinaktan. Mami, please, natatakot ako. Umuwi ka na dito. Ay naku, Cheska, nasa trabaho ako, ha. Diyan ka na muna sa mami mo. Sige na, ligtas ka dyan, safe ka dyan. Uuwi rin ako mamaya. Sige na, Mami, please. Ay nako, nandito ako sa business ko. Mag-aasikaso ako dito. Sige na, Cheska, hindi ka naman nasaktan eh. Please, si Joyce. No, sabi ni Joyce, bro, anak mo yun, si Cheska. Hindi mo siya pupuntahan? O bakit, Joyce? Ano ba problema? Kasi naman, bro, anak mo yun. Kapag may mga concerns sa ang family mo, lalo na si Darius saka si Cheska, umuwi ka ng bahay. Kasi priority mo sila, iniiwan mo nga itong mga trabaho mo eh. Naninibago lang kasi ako sa'yo, bro. Ikaw ba talaga yan? Alam mo, Joyce, kung kukwestiyonin mo lang ako, mabuti pa dito dahil concern ako sa'yo eh, at saka sa business natin eh. Tapos, ganto lang yung itatanong mo sa'yo, kukomprontahin mo ko. Ayan, naman ako. Dahil inaanak ko si Cheska, nag-aalala ako sa kanya, pwede ka naman umuwi agad. Ay nako, Joyce, kung ganyan lang naman, mabuti pa huwag mo na akong kausapin. Nawala na ng gana si Para, diba? Dahil nga kinukompronta nga siya ni Joyce, ayaw siyang tantanan. At sa pagkakataong ito yung first time na nangyari na nagkasagong kasi sila bilang mag-best friend. Ngayon, pagpasok naman ni Para, naalala niya yung mga advice sa kanya ng mami niya, si Tia Belen. Dahil nakita niya yung picture frame nila mag-anak sa loob ng bloom na bloom garden. Sabi ni Auntie Belen, kailangan mo magpakananay kay Cheska. Ngayon, naging malumana itong si Para. Sabi niya, naku Joyce, pasensya ka na sa mga nasabi ko kanina. Kasi sobrang stress ako. Ang dami kasi nangyari kanina. Okay lang yun, bro. Wala namang problema sa akin yun. Ang inaalala ko lang talaga si Cheska. Wala ka bang concern sa kanya? Of course not. Uuwi rin naman talaga ako. Saglit lang naman talaga ako dito. Meron lang akong hahanapin. Ano may hanapin mo? Baka nag-iwan ng sulat dito si Para. Si Para mag-iwan ng sulat? Bakit? Close ba kayo ngayon? Maski nga kami dalawa, hindi nga kami close nun eh. Paano naman siya mag-iwan ng sulat sa akin para magpatabi dito? Ngayon, meron biglang dumating na tauhan nila sa garden na sabi, Ma'am Joyce, meron pong customer na nagtatanong. Sige, labas muna ako. Naantala tuloy yung pag-uurirat ni Joyce sa best friend niya. At sa kasamaang palad, nakita nga ni Lucy yung sulat na iniwan sa kanya ni diba? Ni Lucy, sabi dito sa liham, Joyce, kapag nakitan mo ko, umiwas ka, hindi ako yun. Si Para yun na nagtatago sa katawan ko. Huwag mo siyang paniwalaan. Ngayon biglang dumating si Joyce, sabi niya, ay nako, magtatanong na customer, hindi naman pala bibili. Teka bro, yan ba yung sulat na iniwan sa'yo ni Para? Nako, inurirat niya na si Lucy dahil nahuli niya eh. Samantala, ito namang si Lucy, nasa puntod ng mga magulang niya at umiiyak dahil nga hopeless siya. Nawawala na siya ng pag-asa. Sabi niya, Ma, papasensya na kayo kung nandito ako ha. Kung nadadamay kayo sa mga problema ko, alam ko nasa mabuti na kayong kalagayan ngayon. Wala lang kasi ako makakapitan sa pagkakataong ito dahil ultimo pamilya ko, ang asawa at anak ko, hindi ako pinaniniwalaan. Saan na po ba ako pupunta ngayon? Wala na po ako mapupuntahan, wala na po akong kakampi. Wala na pong naniniwala sa akin. Naalala niya, nag-flashback sa kanya yung mga sinabi sa kanya ni Darius pati ni Cheska. Hindi siya pinaniniwalaan dahil nga hindi nga siya ma-recognize
na siya mismo si Lucy. Kaya umiiyak siya sa puntod ng mga magulang niya. Sa sobrang pagkalumo niya, napaluhod na lamang siya dahil nawawala na siya ng pag-asa. At sa pagkakataong ito, nag-agawan sila ng sulat. Ngunit nakuha agad ni Para yung sulat. Sabi niya, ay naku Joyce, sulat ko to. Kasi may mga reminders akong iniiwan dito. Yun nga lang, naalala ko na, kaya hindi ko na kailangan to, kukunin ko na ulit to. Ganun ba? Siya nga pala bro, di ba, kinuha ni Para yung pera na ipambabayad dapat natin sa supplier natin. Kaso, naisip ko na ikaw na lang yung mag-bank transfer. Ikaw na lang yung magbayad sa supplier natin gamit yung bank account mo. Bank account? Oo, bro, ito naman parang laging bago. Di ba ikaw naman ang gumagawa niyan lagi? Ikaw naman nagbabayad sa supplier natin gamit yung bangko. Nasaan ba yung cellphone mo? Ito, dito na. Siya nga pala, Joyce, ano nga ba yung bangko ko? Nalimutan ko na kasi. Ay nako bro, CBI. Paano yung enter pin? Hindi ko na kasi kabisado Ay nako bro, face lang yan, mukha lang yan. Sige na, ano mo na, i-recognize mo na yung mukha mo. Ngayon, nakita ni Para, meron palang savings, meron palang dineposit si Lucy or ipon sa kanyang bangko na 15 million. Kaya nanlaki yung mga mata niya at napabuka ka siya ng bibig. Sabi ni Joyce, oh bro, ba't anong problema? Ngayon, nabaliwala yung pag-uusisa na naman niya dahil dumating na naman yung customer. Kaya sa pagkakataong ito, merong pinaplano si Para. Yun ay walang iba kundi nakawin o kunin lahat ng bagong tinitirhan nito ni Tia Belen. Ano kaya mangyayari sa kaganapan na to mga kapuso? At dito na po nagtatapos ang review and recap para sa araw na to. Kung bago ka pa lamang sa aking channel kapuso, please like and share this video on your social media platforms. Kung maaari ay makahingi na rin ako sa inang munting subscribe at notification bell icon para lagi ka updated sa mga episodes ng Stolen Life and other GMA shows tulad nito. Maraming salamat mga kapuso and God bless us all.